Yun ay tatalakayin ko ang pagsangtinalakay ng 12 grupo. Una ay ang tula. Ang tula ay sanganyo ng panitikan na binubuo ng mga masisining na salita na siyang nagpapahayag ng damdamin, kaisipan at karanasan ng manunulat. Isinusulat ang tula ito sa anyong patula na karaniwang may sukat, tugma, ritmo at iba't ibang uri ng tayutay o mga salitang matatalinghaga. Ang pag-usbong na tula ay nababahagi o may papakita sa 7 panahon. Ang unang panahon ay ang matandang panahon. Sa panahon na ito, nagkaroon ng ebidensya na mayroon ng sariling panitikang pasulat ang mga Pilipino at ito ay ang baybawin o mas kilala sa tinatawag na alibata. Ang alibata o baybayin ay binubuo ng 3 pantig at 14 na katinig. Pangalawa naman ay ang panahon ng Kastila. Sa panahon na ito umusbong ang 4 na tula. So, ang unang tula ay ang tugma. Ito ay ang tula na magkakasing tunog sa huling salita. Pangalawa ay ang pasyon. Ito ay isang naratibong tula na nagsasaad ng buhay ni Jesucristo. At pangatlo naman ay ang tulang dalit. Katulad din ito ng tulang pasyon. Ngunit ang isinasaad na tula rito ay ang buhay patungkol kay Birhen Maria at ang panghuli naman ay ang awit at korido. Ang tula na ito ay patungkol sa pangromansa. Tatlong panahon naman ay ang propaganda at himagsikan. Sa panahon na ito nalimbag ang mga tula ng mga kilalang tao tulad na lamang ng tulang Panghimakas ni Dr. Jose Rizal, Sagot ng Espanya sa Hibik ng Pilipinas ni Marcelo H. del Pilar at Pag-ibig sa Tinubuang Lupa ni Andres Bonifacio. Sa panahon naman ng Amerikano ay mas yumabong ang mga tula, lalo na ang teoryang romantismo. At dito rin sumikat ang liwayway na kung saan nalathala ang mga iba pang tula sa panahon na ito. Halimbawa na lamang ng mga tulang Bayan Ko at Pamana ni Jose Corazon de Jesus o mas kilala bilang Jose Batute. Pangalawa ay ang estruktura ng tula at ito ay ang tugma, sukat at tono. Pag sinabi natin tugma, ito ay tumutukoy sa huling salita na magkakapareho ang tunog o titik ng salita sa bawat taludtod sa isang saknong. Ang tugma naman ay may 2 uri. Ito ay ang ganap at diganap. Masasabing ganap ang isang tula kung ito ay may magkakaparehong tunog at titik ng huling salita sa bawat taludtod at diganap naman na tula kapag ito ay magkapareho lamang ang tunog ng huling salita sa bawat taludtod. Ang sukat naman ay tumutukoy sa bilang ng pantig na siyang binibigkas sa bawat taludtod ng isang saknong. At ang sukat ay mayroon din itong mga uri. Ito ay ang wawaluhin, 12 at 16. At panghuli naman ay ang tono. Ang tono ay tumutukoy sa damdamin o emisyon na nais iparating ng isang tula. Halimbawa na lamang dito kung ito ba ay masaya, malungkot at iba pa. Sunod naman ay ang idioma. Ito ay tumutukoy sa pagpapahayag ng hindi komposisyonal o dito wirang pagbibigay ng kahulugan, pagpapakita ng kaisipan at kaugalian ng isang lugar. At ang tayutay naman ay tumutukoy sa paggamit ng mga salita o pahayag na matatalinghaga upang maging kaakit-akit, makulay at mabisa ang pahayag. Ang tayutay naman ay mayroong mga uri. Una, ito ay ang pagtutulad o simile. Ginagamit ito upang paghambingin ang 2 bagay na magkaiba. Pangalawa ay ang pagwawangis o metaphor. Katulad ng pagtutulad o simile, ito rin ay isang paghahambing ngunit ginagamitan lamang ito ng mga salita na siyang pinagtutulad at pinag-iisa sa pagpapayag. Pangatlo naman ay ang pagsasatao o personification. Ito ay paglalarawan sa mga bagay sa paligid gamit ang mga katangiang pantao. Sunod naman ay ang pagmamalabis o hyperbole. Ito ay paglalarawan sa mga normal na katangian ng bagay. Sunod ay ang paghihimik, pasintunog o onomatopeya. Ito ay ang paggamit ng mga salita upang maihatid ang kahulugan sa pamamagitan ng tunog o himig nito. At mayroon pang ibang mga uri ang tayutay. Sunod naman ay ang nobela. Ang nobela ay isa sa pinakamahabang anyo ng akdang papanitikan na nagbibigay daan sa manunulat na gamitin ang kanilang mga imahinasyon at talento upang lumikha ng isang komprehensibong akda na nagsasalaysay ng isang pangyayari na maaaring ang tema ay maging salamin ng lipunan, kultura o ng mga personal na karanasan. Ang katuturan ng nobela ay una,
ito ay bungang isip, kata na nasa anyong prosa. Pangalawa, ang banghay nito ay pangangklat. Pangatlo, inilalad ito sa pamamagitan ng tauhan at dialogo. At panghuli ay ang kawil ng kawili-wiling pangyayari na hinabi sa isang mahusay na pagkakabalangkas. Sinasabing nagsimula ang nobela sa panahon ng Hapon na kung saan dito nagkaroon ng iba't ibang pagsain patungkol sa relihiyon, kabutihang asal, nasyonalismo, hanggang sa kalaunan ay nadagdagan o pabago-bago hanggang sa kasulukuyan. Sunod naman ay elemento ng nobela. Pag sinabi nating elemento, ito ay tumutukoy sa pangunahing bahagi na bumubuo upang makompleto ang isang kwento o nobela. Unang elemento ay ang tauhan. Ito ay ang mga karakter na sa kwento. So mayroon tayong tatlong uri ng tauhan. Ito ay ang protagonista o ang pangunahing tauhan, antagonista, ang kontrabida o kalaban ng pangunahing tauhan, at ang pantulong na tauhan. Ito ay ang mga karakter na sumusuporta at tumutulong sa pangunahing tauhan at sa pagunlad ng kwento. Pangalawang elemento naman ay ang tagpuan. Ito ay tumutukoy sa tiyak na lugar at panahon ng mga pinangyarihan. Pangatlo naman ay ang banghay. Ito ay ang balangkas ng pagkakasunod-sunod na pangyayari. Pat naman ay ang pananaw. Ito ay ang panahuhang ginagamit ng may akda. Panglima ay ang tema. Ito ay tumutukoy sa pagsangdiwang binibigyan diin o focus ng nobela. Panganim ay ang damdamin. Ito ay tumutukoy sa nagbibigay kulay sa mga pangyayari. Pangpito ay ang pamamaraan o estilo ng manunulat. Pangwalo naman ay ang simbolismo. Ito ay tumutukoy sa pagbibigay ng malalim na kahulugan sa tao, bagay at pangyayari. Sunod naman ay ang dula. Ang dula o drama ay isang uri ng sining na kung saan ang mga salita ay binibigyang diin sa pamamagitan ng pagtatanghal. Layunin ng dula na magbigay ng mensahe sa mga manonood gamit ang kilos ng katawan, dialogo at iba pang aspekto nito. Ang kalagan ng dula ay nagbibigay mismo ito ng malawak na pangunawa sa kultura ng Pilipino at sa pamamagitan din nito na ilalarawan mismo ang mga damdamin at pananaw ng mga tao na maaaring hango sa totoong buhay, partikular na sa bahagi ng kasaysayan ng bayan. Ang dula ay mayroong mga katangian. Una, ang paksa nito ay ang kaisipang ipinapahiwatig ng dula na kung saan madaling maintindihan ang banghay kung nauunawaan mismo ang paksa. Pangalawa, ang ilang namumuno ang pampanitikan ay gumagamit ng kilos bilang katumbas ng paksa. Ito ay dahil sa paniniwala ni Aristotle na nagsasabing ang isang dula ay isang pagpaparis ng kilos. Pangatlo naman ay ang banghay. Ang banghay ay malimit na itinutumbas sa salaysay, ngunit malimit din itong inihahambing sa kung paano isinasaayos ng dula ng mandudula. Pang-apat naman ay ang karaniwang nagkakaroon ng pataas at pababang aksyon na napapaloob sa banghay, at panghuli naman ay ang sa paglalahad ng aksyon sa banghay ay malalaman ang mga nakaraang kilos ng tauhan sa dula. So, ang dula ay mayroong mga uri. Una ay ang komedya. Ito ay isang uri ng dula na katawa-tawa. Pangalawa ay ang trahedya. Ito ay isang uri ng dula na ang tema ay may kinalaman sa kalungkutan, kabiguan at iba pa na nagwawakas na malungkot. Pangatlo naman ay ang melodrama. Ito ay ang dula na kung saan puro problema na lamang ang nangyayari at parang wala nang masayang bahagi na pangyayari sa tauhan. Pang-apat ay ang tragikomedya. Ito ay ang dula na may magkahalong katatawanan at kasawian. Panglima naman ay ang sainete. Ito ay ang dula na kung saan inilalahad ang kaugalian, pamumuhay at pakikipagkapwa ng isang lahi o katutubo. Pang-anim naman ay ang parsa. Ito ay dula na puro tawanan kahit walang saysayang kwento. Ang layunin lamang nito ay magpatawa sa pamamagitan ng mga kawili-wiling pangyayari. At panghuli naman ay ang parodya. Ang tema ng dulang ito ay panunodyo na kung saan ginagaya ang mga kilos ng kakatawang ayos, kilos, pagsalita at pag-uugali ng tao bilang isang anyo ng komentaryo o pamumuna o pambabagtikos na katawa-tawa. Mayroon ding anyo ang dula at ito ay ang iisahin yugtong dulaan o dula-dulaan. Isa itong maikli na binubuo lamang ng isang yugto. Pangalawa ay ang dadalawahin yugto ng dula. Ito ay katamtaman ng haba o sakto lamang. Karaniwang dadalawahin yugto lamang ito. At pangatlo naman ay ang tatatluhin yugtong dula. Ito naman ay mahaba na binubuo ng tatlong yugto.
Sunod naman ay ang mga elemento ng dula. Una ay ang script o nakasulat na dula. Pangalawa ay ang gumaganap na aktor na nagsasabuhay ng mga script. Pangatlo ay ang dialogo. Ito ay ang mga linya ng mga aktor upang maipakita at maipadama ang mga emosyon. Pangapat ay ang tanghalan o pook na pinagpasya ang pagtanghalan ng isang dula. Panglima naman ay ang taga-direhe o direktor na nagpapakahulugan sa isang script. Pang-anim ay ang manonood at panghuli naman ay ang tema. Ang tema ay isang paksa ng isang dula. Sunod ay ang mga sangkap ng dula. Una ay ang tagpuan o lugar at panahon na pinangyarihan ng aksyon. Pangalawa ay ang tauhan. Ito ay ang mga gumaganap o nagbibigay buhay sa karakter at nagsasagawa ng kilos at nagpapahiwatig ng kanilang mga dialogo. Sa tauhan, mayroon tatlong uri. Una ay ang dramatis personae. Ito ay ang tauhan na binubuo ng protagonista at antagonista. Pangalawa ay ang bayani ng trahedya. Ito ay ang protagonista sa dulang trahedya. At pangatlo naman ay ang confidant o confidante. Ito ay ang tauhan na kung saan ibinubunyag ng protagonista o pangunahing tauhan ang kanyang pinakapribadong pag-iisip at damdamin. At panghuli naman ay ang foil. Ito ay isang maliit na karakter na may kakaiba o taliwas sa personalidad na kung saan ang layunin ng manunulat ay mabigyang tuon o focus ang pagkakaiba nito. Ang dula ay mayroong aspekto. Una ay ang dialogo at kilos. Pangalawa ay ang banghay. Sa banghay, ito ay binubuo ng eksposisyon, komplikasyon, krisis, pagbabang aksyon o kakalasan at resolusyon. Sunod naman ay ang spoken poetry. Ito ay tumutukoy sa pagsasaad ng kwento sa pamamagitan ng isang tula. Ito ay isang anyo ng tula na kung saan ang may akda ay naglalahad ng tula sa madlang tao sa pamamagitan ng pagsasalaysay o narration. Ang spoken poetry ay isang malikhain at mapanghamon na gawain. Sinasabi na ang spoken words ay nausong uri ng oral art sa mga kabataan na ginagamitan ng wordplay at intonation upang maipahayag ang kanilang saloobin. Ang comics ay isang anyo ng masining na paraan ng pagkukwento na nagsasama ng mga salita at visual na larawan na nagbibigay sa mambabasa na maunawaan at ma-enjoy ang mga kwento. Sunod naman ay ang story concept. Ang story concept ay ang nagsisilbing balangkas na naglalaman ng ilang mahalagang elemento ng isusulat na dula. Karaniwang maikli lamang ito dahil inaayos pa lamang dito ang ideya ng dinedevelop na dula. So, ang story concept ay naglalaman ng pambungad na kung saan ito ay binubuo ng pamagat ng dula, kung ilang akto ang dula at ang pangalan ng mandudula. Sa madaling salita, ang story concept ay tumutukoy sa balangkas na nagbibigay ng pangkalatang ideya na isusulat na dula. Ang sequence outline naman ay tumutukoy sa listahan ng pagkakasunod-sunod ng mga eksena o mahalagang pangyayari sa dula. Iminumungkahi dito na sa baguhang mandudula na sumulat muna ng sequence outline upang maging mas malinaw ang daloy at focus ng dulang isusulat. At panghuli ay ang poetika. Ito ay tumutukoy sa sariling definisyon ng isang manunulat sa panitikan. Sa pamamagitan nito, dito malalaman kung ano para sa kanya ang esensyal na katangian ng isang kwento, tula o dula, ang kanyang pamantayan upang masabi na ito'y mahusay o hindi, at dito rin matutuklasan ang kanyang moral at politikal na pananaw sa panitikan. Yun lamang po at maraming salamat.